Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo. Mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin kami sa mga sandaling ang anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala mo sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin, gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan, kami ay nagdulot ng pagkakabahabahagi at nagtaboy sa mga naiiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin, Amang mahal, ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Nabubuhay tayo sa isang mundong labis na nahuhumaling kung sino ang in at kung sino ang out, na patuloy na nagdidikta sa atin kung sino ang kabilang at kung sino ang may karapatang maupo sa hapag. Ngunit kapag tiningnan natin ang kasulatan, makikita natin na may malalim na gawi ang Diyos na pumanig sa mga nasa laylayan. Para sa sino mang nakaramdam na kailanman na sila ay itinakwil, at para sa ating mga kapatid sa LGBTQ na naitulak sa mga gilid ng pamilya at simbahan, ang mga tekstong ito ay isang makapangyarihang paalala na sinasalubong tayo ng Diyos ng buong buo kung sino at nasaan man tayo. Inilalarawan naman ni propetang si Isias ang lingkod ng Diyos bilang isang halamang lumalaki sa tuyong lupa na walang taglay na panlabas na kagandahan o karangalan para pansinin ng karamihan. Para sa marami na nasa laylayan, ang tuyong lupang iyon ay isang pamilyar na lugar, ang masakit na karanasan ng pagsisikap na umusbong sa mga kapaligirang tumatangging kilalanin ang iyong halaga. May radikal na ipinahayag si Isias dito. Hindi hinihiling ng Diyos na makibagay tayo sa hulmahan ng mundo kung ano ang katanggap-tanggap. Sa halip, ang pagkalinga ng Diyos ay nagpapakita mismo sa mga buhay na nilalagpasan lamang ng nakakarami. Nakikita nating nabubuhay ang pangakong ito sa kwento ni Lucas tungkol sa pagsilang ni Jesus na binalot sa pagkagipit at pagtatakwil. Naranasan ni Maria at Jose ang lubos na pagkakait nang sabihan silang walang silid para sa kanila sa tuluyan. Kung ipinaramdam na sa iyo kailanman na walang lugar ang iyong totoong pagkatao sa piling ng marami, ipinapakita ng kwentong ito na alam ni Jesus ang pakiramdam na yan. Sinimulan niya ang kanyang buhay sa lupa sa labas, na inihiga sa isang karaniwang sabsaban dahil ang mga kagalang-galang na pinto ay nakasara. Mas lalo pang pinagtibay ng Diyos ang puntong ito nang isugo niya ang mga anghel sa mga pastol sa halip na sa mga palasyo o templo. Noong mga panahong yon, ang mga pastol ay mababa ang tingin ng lipunan, hindi pinagkakatiwalaan at literal na naninirahan sa mga dulo ng bayan. Subalit, nilagpasan ng Diyos ang mga pinuno ng relihiyon at ginawa ang mga taong nasa laylayan na maging pinakaunang makarinig ng mabuting balita. Sa paggawa nito, binaligtad ng ebanghelyo ang nakasanayan. Ang mga taong pinaglalagpasan lamang ng lipunan ang siya mismong pinagkakatiwalaan ng Diyos sa katotohanan. Sama-sama pinatutunayan ng mga tekstong ito na pinili ng Diyos na manirahan sa mismong mga lugar na tinanggihan ng mundo. Para sa mga isinasantabi at sa komunidad ng LGBTQ, nangangahulugan ito na hindi mo kailanman kailangang baguhin o pilitin kung sino ka para maging karapat-dapat sa pag-ibig o sa halaga mo sa mata ng Diyos. Hindi mo kailangang ipagsiksikan ang iyong sarili sa tuluyan. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na si Jesus
ay palaging matatagpuan sa tuyong lupa, buong pusong nakikiramay at pumapanig sa mga nakakaalam kung ano ang pakiramdam ng maibukod. Mga tanong sa pinaglilayan. Una, naranasan mo na bang iparamdam sa iyo na walang lugar ang iyong totoong pagkatao? Ano ang epekto sa iyo kapag naisip mong si Jesus ay nagsimula rin sa ganyang kalagayan ng hindi pagtanggap? Ikalawa, sino-sino ang mga pastol sa ating panahon na hindi natin pinapakinggan? Kung ang mga isinasantabi ang unang pinagkakatiwalaan ng Diyos sa katotohanan, sinong mga tinig sa laylayan ng ating komunidad ang nakakaligtaan natin? Ikatlo, nagsasara ba tayo ng pinto sa iba o handa ba tayong pumunta kung nasaan sila? Ang atin bang mga komunidad ay nagtatayo ng pader na parang tuluyan? O handa tayong lumabas patungo sa mga tuyong lupa para samahan ang mga itinulak palayo? Manalangin tayo. Santa Maria, ina ng mga isinasantabi, alam mo ang mabigat na pasanin ng mga saradong pinto at ang matinding sakit kapag sinabihang walang silid para sa iyo. Nang ipikit ng mundo ang kanyang mga mata sa iyong kahinaan, isinilang mo ang banal sa malamig at tahimik na laylayan. Ipinapanalangin namin ngayon ang lahat ng naitulak sa mga gilid para sa ating mga kapatid sa LGBTQ at para sa sinumang nasabihan na ang kanilang totoong pagkatao ay walang lugar sa hapag o sa dambana. Balutin mo sila ng iyong kapa ng nag-uumapaw na pagkalinga. Ipaalala mo sa amin, Ina, na ang tuyong lupa ay banal. Turuan mo kaming huwag magmakaawang makapasok sa mga tuluyang nagtatakwil sa amin, kundi matagpuan ang kapayapaan kung nasaan man ang iyong anak, doon sa malawak at bukas na parang kasama ang mga nalimutan. Tulungan mo kaming makita ang aming halaga sa mata ng Diyos gaya ng pagkakita mo sa Kanya. Amen.